Sa videong ito, maibabahagi ako sa inyo na 7 mental tricks para ma-stop na ang pag-overthink mo. Overthinking. Ito yung nag-iisip ka ng sobra tungkol sa mga bagay na hindi mo makukontrol, tulad ng nakaraan mo at hinaharap mo. Palagi mong iniisip ang mga what if at mga kung ano ang dapat mo sanang ginawa noon. Iniisip mo rin kung ano ang gagawin mo sa hinaharap. Sa kakaisip mo sa 2 oras na ito, nakakalimutan mo na ang oras ng ngayon. Tandaan mo, hindi mo maaayos ang nakaraan at hindi mo mahuhulaan ang kinabukasan. Huwag mong sobrang laliman ang iniisip mo dahil mapupunta ka sa depression yan. And speaking of depression, alam mo naman siguro kung anong klaseng problemang ito, di ba? Problemang pangkaisipan at madadamay ang iyong pisikal dahil nakaka-stress ito. Para ka lang bumubuo ng mga problema na hindi naman nag-i-exist. Hindi naman lahat ng pag-o-overthink ay masama. Ang masama lang doon ay kung hindi ka na makakakilos dahil napuno na ang utak mo ng negatibong pag-iisip. At masama lang ito kung naging sagabal na ito sa pang-araw-araw na buhay. Malaki ang pagkakaiba ng overthinking at self-reflection. Ang self-reflection ay nag-iisip ka tungkol sa sarili mo, kung ano ang gusto mong malaman tungkol sa pagkatao mo, sa talento mo, o sa positive attributes mo. Or you want to gain a new perspective about a situation. May purpose ang iniisip mo. Ang overthinking naman ay nag-iisip ka sa mga bagay na hindi mo naman hawak. Yan lang ang kaibahan. Sa videong ito, maibabahagi ako sa inyo na 7 mental tricks para ma-stop na ang pag-overthink mo. Number 1, ayusin mo ang iyong salita. Kapag nag-o-overthink tayo, parang kinakausap natin ng ating sarili gamit ang mga masasakit na salita. Bago ka mag-overthink, isipin mo muna, ang mga salita bang ginagamit mo ay magpapalakas sa'yo o magpapahina sa'yo? Kadalasan, negatibong salita ang ginagamit ng mga overthinkers. Sigurado na ang mga salitang ito ay magpapahina ng emosyon at mentalidad mo. Negative words that you say to yourself are holding you back and can be especially hard to change if you have never asked yourself, why do I overthink? Kausapin mo ang iyong sarili bago mo ibahagi sa iba ang nararamdaman mo para malaman mo kung ano na ang nangyari sa kalooban mo. As you get closer to yourself, you build a strong relationship with your mind and thoughts. Make it a habit to control what you believe and to control what you think about, because when you say it aloud, it becomes more of a fact than a thought. Alamin mo muna kung ano ang ino-overthink mo. Tandaan mo, ikaw ang in charge sa iyong emosyon. Kung babaguhin mo ang mga salitang nakakapinsala, magbabago ang buhay mo. Normal lang naman mag-isip tayo ng negatibong bagay, pero hindi normal na wala man lang tayong aksyon sa mga ito. Number 2, mag-focus ka sa makukontrol mo. Kadalasan kapag nag-o-overthink tayo, iniisip natin ng sobra ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Naguguluhan ka sa mga bagay na yon na hindi mo naman talaga makukontrol. Magliliwanag ang isipan mo at magiging matiwasay ito kung hindi ka na magpo-focus doon. Oo, nakaka-bad trip ang sitwasyon mo. Pero hindi mo naman yan mapapahinto. Hindi mo naman mahuhulaan na may mangyayari sa'yo, di ba? Kasi nga, hindi mo kontrolado ang mga pangyayari. Halimbawa, kung naglalaro ka ng baraha, kapag mapangit ang baraha mo, isauli mo ba? Hindi. Kailangan mong laruin yon. Ganyan na ganyan ang buhay. Kung binigyan ka ng pagsubok, laruin mo. Hindi mawawala ang pag-o-overthink kung hanggang overthink ka lang. Kung nag-o-overthink ka, itanong mo ito sa sarili mo. Ano ba itong iniisip ko? Mahalaga ba ito sa akin o hindi? Makukontrol ko ba ito o hindi? Halimbawa, ang tagal mag-reply ng jowa mo. Ang daming pumapasok sa isip mo. Baka may iba na siya. Baka nakikipag-inuman siya. Nakikipaglandian. Kahit ano-ano na lang ang tumatakbo sa isipan mo. Which is, nakakasayang ng iyong lakas. Kasi hindi mo kontrolado ang galaw ng jowa mo. Alam mo ba kung ano ang makukontrol mo? Ang opinyon mo, ugali mo, layunin mo, pangarap mo, at kagustuhan mo. Yan lang. Dapat mo yang tandaan para tumahimik na ang isipan mo. Alam mo ba ang hindi mo makukontrol? Ang mga tao. Hindi rin natin makukontrol ang mga kaganapan sa buhay. Hindi natin makukontrol ang lagay ng panahon. Kung pilit mong kontrolin ang mga bagay na hindi mo makukontrol, masasayang lang ang oras mo. Manghihina ka pa
Kahit hindi mo gusto ang sitwasyon mo ngayon, isa lang ang magagawa mo. Tanggapin mo ito. Tapusin mo na ang pag-o-overthink. Tanggapin mo. Kasi kung tanggap mo na ang sitwasyon mo ngayon, panalo ka na kaagad. Ang kahapon ay wala na. Wala ka nang magagawa para maibalik yun. Ang kinabukasan ay wala pa. Hindi mo pa alam ang maaaring mangyari. Pero ngayon ay isang panibagong araw at panibagong pagkakataon na tanging makukontrol mo. Number 3, kontrolin mo ang iyong isipan. Gusto kong malaman mo, yung ino-overthink mo, hindi naman positibo yan eh. Ino-overthink mo ang mga bagay na kinakatakutan mo. Ino-overthink mo ang mga bagay na ayaw mong mangyari. That's destructive. Ang maipapayo ko sa'yo ay gawin mong habit ang mindfulness. Aminado ako na hindi ito madaling gawin, pero napaka-importante. Bakit practicein natin ang mindfulness? Kasi ito ang paraan para mahuli mo ang iyong negatibong iniisip. Ang mindfulness ay tungkol sa awareness. Awareness tungkol sa iyong mental at pisikal na estado. Kung hindi bukas ang kamalayan mo, namumuhay ka lang araw-araw na walang alam kung anong nangyayari sa loob mo. Kasi ang negatibong pag-iisip ay parang magnanakaw. Tulog ka man o gising, ang magnanakaw ay makakapasok pa rin sa tahanan mo. Kasi nga, wala kang kamalay-malay. Nakuha mo ba ang punto ko? Ganyan na ganyan ang negatibong pag-iisip. Kung hindi bukas ang kamalayan mo, lalamunin ka nito. Gawin mo ang mindfulness meditation. Pumunta ka sa tahimik na lugar. Umupo ka kahit ilang minuto lang. Ipikit mo ang iyong mga mata at obserbahan mo kung ano ang tumatakbo sa ulo mo. At obserbahan mo ang iyong katawan kung ano ang reaksyon nito. Habang ginagawa mo ito, huwag mong i-analyze ang pinag-iisip mo. Huwag mong husgahan ang sarili mo kung bakit nagkaganito ka. Huwag kang magalit sa sarili mo. Huwag kang makisali sa negatibong kaisipan mo. Mag-obserba ka lang. Number 4, mag-focus ka sa magandang nangyari. Kahit gaano pa katindi ng sitwasyon mo ngayon, hindi pa rin ako naniniwala na wala man lang magandang nangyari sa'yo. Merong magandang nangyari sa buhay mo, pero hindi mo napapansin kasi nasasapawan ng negatibo. Sa sobrang pag-iisip mo ng negatibo, napaparalisa na ang utak mo. Next time you sense that you are starting to spiral in that direction, stop. Visualize all the things that can go right and keep those thoughts present and upfront. Normal lang naman na matakot tayong mabigo, pero dapat hindi tayo manatili sa ganitong pag-iisip. Alam ko na ang dami mong problema ngayon, pero mag-focus ka sa solusyon. Kung saan ka nakapokus, doon ka rin mapupunta. Kung negatibo ang iniisip mo, sa negatibo ka rin mapupunta. You get more of what you focus on. This is the idea behind the law of attraction. Law of attraction is a principle many highly successful people believe in, which holds that the universe sends you more of whatever you are most intent on, whether negative or positive. If you're obsessing about debt, you will get more debt. If you turn your attention to income, you will get more income. Kaya mag-focus ka lang sa magandang pangyayari o nangyari dahil kagandahan rin ang makikita mo. Number 5, hindi mo mahuhulaan ang mangyayari. Tanggapin mo na hindi mo alam ang mangyayari mamaya. Hindi mo alam ang mangyayari bukas. Lahat naman tayo gusto ng maayos na kinabukasan. Iniisip natin kung gaano kasarap ang buhay kung magtatagumpay na tayo. Tuwang-tuwa tayong isipin yon. Magkakaroon tayo ng pag-asa. Pero naiisip din natin ang what if? What if hindi natin matutupad ang pangarap natin? What if ganito lang din ang buhay? Dito na magsisimula ang stress, anxiety, galit, kalungkutan. Napakalaki ng epekto sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Hinuhulaan mo kasi. And it can leave you not enjoying the present moment that you're currently in. Kadalasan, hindi tumpak ang iyong mga hula kung ano ang magiging hinaharap mo. Yung mga negatibong posibilidad na iniisip mo ay maaaring maging positibo. Sinasayang mo lang ang iyong oras at lakas sa sobrang pag-iisip na kadalasan ay hindi naman mangyayari. Kasi nga, hindi mo kontrolado ang panahon at ang sitwasyon. I believe trying to predict the future will not only leave you very disappointed, but also annoyed at yourself for wasting all the time worrying about the future event. Sa halip na mag-alala ka kung ano ang mangyayari sa hinaharap, magplano ka para mahulma mo ng maayos ang hinaharap mo. Doing that will ensure you stay in the present moment and also help you to remain focused on the present day and not get sidetracked when thinking about the future outcome that might not possibly happen at all. Kung gusto mong malabanan ng anxiety,
Isipin mo lang ang ngayon. Number 6, bumitaw ka na sa nakaraan mo. Palagi ka bang nag-o-overthink sa nakaraan mo? Yun bang iniisip mo na paano kung ginawa ko ito? O iniisip mo na dapat ginawa ko ito noon? Sinasayang mo lang ang iyong lakas dahil ang nakaraan mo ay hindi mo na mababalikan. Kahit anong gawin mo, wala nang nakaraan. Kung hiniwalayan ka na, kung nakasakit ka, kung ano man ang nagawa mo sa nakaraan, kung ano man ang nagawa ng iba sa'yo, wala ka nang magagawa doon. Ang mga aral lang ang mapupulot mo. Hindi mo na mababago ang nakaraan. Ang tanging mababago mo lang ay ang kahulugan na ibinibigay mo dito. Letting go of the past means you don't let your mistakes control your future decisions, and you don't let bad things that have been done to you control your emotions. Patawarin mo na ang mga nananakit sa'yo. Humingi ka rin ng tawad kung ikay nakasakit sa iba, at bitawan mo na ang galit at puot sa puso mo. Yan lang ang tanging paraan na magagawa mo upang mabago mo ang sitwasyon sa nakaraan. Number 7, mag-focus ka sa ngayon. Tapos na tayong bumitaw sa hinaharap. Bumitaw na rin tayo sa ating nakaraan. Mag-focus na tayo sa kasalukuyan. Sa ngayon. Kapag nag-o-overthink ka na, sabihin mo sa sarili mo, hindi ako magpapadala sa mga iniisip ko. Hindi ako bibigay. Huwag kang sumama sa isipan mo. Dalhin mo ang iyong atensyon sa ngayon. Huminga ka ng malalim. Mag-focus ka ulit. Mag-focus ka kung nasaan ka ngayon. Mag-focus ka kung anong nararamdaman mo ngayon. Tingnan mo kung ano ang nasa isipan mo ngayon. Nakaka-stress ba ang mga iniisip mo? Pwedeng-pwede mong isulat ang iyong iniisip. Ibuga mo ito lahat sa pamamagitan ng pagsusulat. Our goal is to become more aware of our thoughts and remove ourselves from the being of our thoughts. Dapat obserbahan mo ang iyong iniisip para maunawaan mo kung ano ito at kung bakit nadarama mo ito. Being present is not easy. It requires practice. Ngunit sa tuwing mapapansin mo na nag-iisip ka ulit sa nakaraan mo o nag-iisip ka tungkol sa kinabukasan mo, subukan mong ibalik ulit ang isipan mo sa kasalukuyan. This practice will be difficult in the beginning, but as with anything, in due time, it will begin to transform your life and come more naturally. Above all, higher awareness will help you reduce your overthinking.